Hello guys, kwento ko nga pala sa inyo kung paano ko na-avail itong aking pagiging OFW dito sa OFW Hospital. Itinayo pala ito para sa mga katulad kong OFW dati at mga active ngayon. Last time kasi na-admit dito yung anak ko kasi nagkaroon siya ng dengue. So sinibukan ko dito kasi sabi nila libre lang. Tapos pinadaan kami dito sa emergency kasi meron na kami request sa doktor namin sa labas na pwedeng i-admit itong aking anak. Kaya dito ako pinadaan. Medyo nagulat nga ako dito sa hospital na to kasi hindi masyadong crowded, tapos para siyang private hospital at napakalinis pa guys. Pasensya na pala kung medyo malikot yung pagbibideo ko kasi nakatago lang tong camera. Bawal pala magbibideo dito sa loob. Mamaya pala ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan dito pag magpapa-check up or magpapa-admit kayo. Pero ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinis tong hospital na to at para kang nasa private hospital. Parang dinaig pa nga yung mga ibang private hospital eh. Ngayon pupunta tayo sa 4th floor kasi nandun yung anak ko naka-admit. Yung mga doctors at nurse nila dito, mababait lahat. Asikaso ka. Pansin ko rin dito yung mga ibang nagpapa-check up, mga senior citizen. Siguro mga magulang ito ng mga OFW natin. May nakausap nga akong nurse dito, ang sabi niya mas maganda daw kung magpapa-appoint kayo pag pupunta dito kesa sa mag-walk-in. Lalo na kung senior citizen yung magpapa-check up. Ito pala yung directory ng hospital guys. Pag gusto mo naman magpa-appointment, dito ka pumunta guys. Yan. So ngayon nandito na tayo sa 4th floor kung saan naka-admit yung anak ko. Papakita ko sa inyo kung anong itsura guys ha. Siyempre may guard na naka-assign dyan kada floor para i-check yung mga dinadala mo. Dito sa 4th floor merong malalaking rooms dito. Mga 6 tong nandito guys. Siyempre papakita lang natin yung rooms namin para hindi maistorbo yung mga ibang pasyente. Sigurado yung mga ibang OFW magtatanong kung bakit sa Pampanga pa lang merong OFW hospital, laki ng Pilipinas. Ang sagot ko, hindi ko pa alam guys. Ito na nga yung rooms namin guys. Ito yung itsura niya guys pag wala pang pasyente dyan. Ayan. Tapos may harang na kurtina dyan para may privacy kami dito kada isang pasyente. Ito pa yung mas nagustuhan ko dito guys, yung kanilang toilet and bathroom. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki at kalinis at kaganda at kaayos. Yung mga ibang hospital na nakita ko, hindi ganito kalawak at kalinis guys. Sa totoo lang. Kahit nga dun sa private hospital na pinuntahan namin dati, hindi ganito kalinis at kalawak. Eto pa ang isa guys, nakaseparate yung shower area or shower room nila dito. Tapos ang pwede lang gumamit dito syempre yung 4 na pasyente at yung mga nagbabantay lang. Para ka rin naka-private room sa hospital na to. Ang lawak pa ng shower room nila dito guys oh. Syempre para mag-enjoy ka rin mag-shower dito, may heater na rin dito guys. Ito pala yung mga dapat mong dalhin pag pupunta ka dito sa OFW hospital, yung mga requirements nila pag magpapa-check up or magpapa-admit ka dito. Yung mga ibang pasyente dito guys, taga Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, mga OFW mga asawa. Sabi nga nila kahit medyo malayo itong hospital, okay lang kasi libre naman daw. Dito sa room namin guys, bali 2 yung aircon dito tapos 4 na ceiling fan. Kaya no need na magdala pa ng mga electric fan dito pag nagpunta ka or nagpa-admit ka. Tapos lahat merong bintana para hindi maboring yung nagbabantay, para may view kang nakikita. Bawal din magdala ng painitin ng tubig kasi meron na rin dito sa hospital. Pumunta ka lang dito sa isang room na to, pwede ka na maghugas dito ng mga plato mo at pinagkainan, tapos pwede ka rin magpainit ng tubig. Siyempre, libre din yung pagkain ng mga pasyente. Almusal, tanghalian at tapunan, lahat libre at masasarap pa. Pag na-discharge ka naman guys, diyan ka lang muna sa iyong room. Tapos papipirmahan ka lang. Hindi mo na kailangan pumunta sa iba't ibang klase ng department dito sa hospital. Para ikaw maglakad, sila nang bahala guys. Pipirma ka lang. Ito pala yung mga schedule ng mga doctors nila dito guys. Kung gusto nyo magpa-check up dito. Pagkatapos ko ang pumirma, tinawag na ako at sabi baba daw ako sa billing station kasi pipirmahan ko lang yung billing clearance ko. Pag meron pa kayong mga questions na iba, pumunta lang kayo dito sa kanilang Facebook page, OFW Hospital, or sa kanilang email address. Ito rin yan guys. Siyempre, wag mo na rin kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, sa aking TikTok account, at sa aking YouTube account. Pagdating ko nga dito sa billing section, pinakita lang sa akin yung mga pipirmahan ko guys. Tapos wala na, yun lang palang gagawin ko dito. Nung tinagnan ko nga yung mga bills guys, 0 yung lumalabas na balance. So totoo nga yung balita, wala ka nga talagang babayaran dito sa OFW Hospital. Dito in-explain lang sa akin nung cashier area kung magkano yung total bill ko, pero wala daw akong babayaran at ipakita ko na lang daw dito sa nurse section sa 4th floor na discharge na at okay na yung aking clearance.
Ito pala yung bill namin guys, sumabot ng 14,100 plus pero zero balance siyang nasa baba. Kaya ang saya-saya nga namin ni Mrs. at wala kaming babayaran. Pagdating ko nga dito sa 4th floor, syempre dali-dali ko nang binigay yung clearance ko para makalabas na nga kami. Kaya shoutout nga pala sa lahat mga nurse na nag-asikaso sa amin at sa mga doctors ng anak ko. Pagbalik ko nga dito sa room namin, sabi ko sa miss ko wala kaming babayaran kaya laking tuwa niya at nakasave daw kami. Kaya kung sino man po yung nakaisip na gumawa ng ganitong hospital para sa mga OFW, maraming salamat po sa inyo. At kung isa kang OFW at napanood mo to, sana i-share mo to para makita at mapanood nila na merong OFW hospital na para lang sa kanila talaga, lalo na kung malapit lang sila dito sa Pampanga. At sana nga guys magkaroon pa ng ganitong klase ng OFW hospital sa buong Pilipinas para ma-accommodate lahat ng mga OFW na gusto magpagamot dito. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.